Ang taon ay 2011, at maayos ang lahat sa Fukushima Nuclear Power Plant, nang biglang tumama sa isla ang pinakamalakas na lindol sa kasaysayan ng Japan at nagsimulang yumanig ang buong gusali, na naging sanhi ng pagbagsak ng mga kagamitan. Ang mga manggagawa sa control room ay nag-anunsyo ng emergency shutdown at nagawa nila patayin ang kuryente sa tamang oras. Sa sandaling tumigil ang lindol, agad na sinimulan ng mga manggagawa na suriin ang kalagayan ng unit at pinaandar ang kuryente. Sa lungsod, nagpasya si Prime Minister Azuma na kanselahin ang pulong ngayong araw at hinayaan ang mga opisyal na magtrabaho para sa pagsusuri ng pinsalang idinulot ng lindol. Sa punong tanggapan ng kumpanya ng kuryente sa Topco, inanunsyo ni Vice President Murakami na nasira ang pangunahing planta ng kuryente at inutusan ang lahat na itigil ang anumang ginagawa at unahin ang pinakamahalaga sa ngayon, ang maibalik ang kuryente. Sa mga gusali ng nuclear reactor, sinabihan ng mga empleyado na lumikas dahil sa babala ng tsunami. Sa pangunguna ni Yoshida, sumugod sila sa nag-iisang nakabukod na gusali, at sa kanilang paglabas, nakita nila kung gaano karaming tao ang nasaktan. Sa control room, natuklasan nila na ang Unit 1 ay masyadong mabilis na nawawalan ng pressure na parang lumalamig ng sobra, kaya nagpasya silang isara ang mga valve sa bawat procedure. Natuklasan din nila na bumababa ang level ng tubig sa Unit 4 at nag-aalala na baka may nasira, kaya nagpadala sila ng ilang lalaki upang tingnan ito. Nagmamadaling pumasok ang mga tao sa malapit na evacuation center, ngunit paminsan-minsan ay napapahinto sila sa paglalakad sa tuwing nagkakaroon ng pagyanig sa lugar. Inihatid doon ni Furu ang kanyang pamilya at umalis din agad upang tumulong sa problema sa kuryente kahit na day off niya ngayon. Sa power station, naglalakad ang tatlong manggagawa upang tingnan ang Unit 4 habang tumatawid sa kalsada. Bigla nilang napansin ang kakaibang paggalaw ng dagat at laking gulat nila nang makita ang isang malaking tsunami na paparating. Nagmamadaling tumakbo ang tatlo habang ang higanteng alon ay tumama sa planta, itinulak ang mga sasakyan at sumalpok sa mga bintana. Habang tumatakbo palayo ang ibang manggagawa, pumasok ang tatlo sa gusali ng Unit 4, ngunit bahagya pa lang silang nakakarating sa loob, nang biglang nagsimulang pumasok din ang tubig. Nagsimulang bahain ang gusali at nawalan ng kuryente ang lahat ng makina, kaya napilitan ang mga manggagawa na tumakbo sa dilim. Sa assistant facility ng planta, dalawang manggagawa ang kasalukuyang dumadaan sa mga selyadong pinto, ngunit hindi pa sila nakakadaan sa huling pinto ay biglang namatay ang kuryente, kaya sila ay napatigil. Papalapit na ang tsunami at sinubukan ng lalaki na sipain ang pinto, ngunit masyado itong matibay at ayaw bumukas. Sa pagkakataong iyon, hinampas ng alon ang gusali at nabasag ang salamin, na agad na binalot ng tubig ang isa sa mga lalaki. Samantala, mas mabagal na napupuno ng tubig ang koridor na kinaroroonan ng isa pang lalaki at sinubukan niyang panatilihin ang kanyang ulo sa ibabaw ng tubig, ngunit ang alon ay masyadong malakas at hindi nagtagal ay itinulak siya nito sa kisame. Pagkatapos, ang alon ay tumama sa isa pang generator, dahilan upang mawalan din ng kuryente ang gusaling iyon. Sa control room, akala nila ay maayos ang kalagayan ng mga unit, hindi nila napansin sa security camera ang tubig na bumaha sa mga koridor. Ang mga kalapit na kalsada ay siksikan sa trapiko, at ang mga gusali ng planta sa tabi ng dagat ay lubusang binaha. Biglang nawalan ng kuryente sa control room at sa wakas ay napansin nila na ang lahat ng generator ay hindi gumagana bago tuluyang namatay ang mga computer. Sa Prime Minister's Cabinet Crisis Center sa Tokyo, tinawagan ni Murakami si Yoshida para humingi ng paliwanag at nalaman niyang nasa ilalim ng blackout ang planta. Tanging ang seismic isolated building lamang ang may sapat na kuryente dahil sa gas turbine upang panatilihing bukas ang ilang ilaw. Wala silang paraan para malaman kung nasa mabuting kondisyon ang mga reactor o hindi, at hindi alam ni Yoshida kung paano magpapatuloy dahil walang training scenario ang inihanda para dito. Sa ngayon, patuloy nilang sinusuri ang emergency manual at sinusubukan nilang bumuo ng tamang hakbang. Pagkatapos, ang gobyerno ay gumawa ng isang pampublikong anunsyo na nagsasabing hindi sila nakatanggap ng ulat tungkol sa radiation na makakaapekto sa labas, kaya ang mga tao ay hindi dapat mag-alala tungkol sa kaligtasan. Sa nakahiwalay na gusali, ang prioridad nila ay makahanap ng paraan para maibalik ang kuryente ng control room. Kaya ipinadala ni Yoshida ang kanyang mga tauhan upang humingi sa punong tanggapan ng mga mobile generator at humingi sa self-defense force ng mga fire truck kung sakaling kailanganin nilang palamigin ang mga reactor gamit ang tubig mula sa labas.
Sa control room, nagpasya silang subukang gumamit ng mga baterya ng sasakyan para i-activate ang gauge. Pagkatapos umalis ng isang lalaki upang maghanap, tinalakay nila ang katotohanan na kailangan nilang buksan ang valve upang palamigin ng tubig ang mga reactor. Bumalik ang eksena sa crisis center, idineklara ni Azuma ang nuclear emergency state, at ngayon lang ito nangyari sa Japan. Kinumpirma nila na nasira ang mga kalsada sa Nuclear Disaster Response Center at wala silang kuryente o internet signal. Ang kanilang tanging komunikasyon ay ang 6 na satellite phone. Ang Act on Special Measures para sa Nuclear Emergency Preparedness ay nagsasabing agad na direktang ilikas ang mga residente, ngunit ngayon ay kailangan nilang talakayin kung paano tukuyin ang ligtas na lugar. Sa isa pang press conference, inihayag na wala pa ring ulat ng radioactive material, kaya hindi muna sila lilikas sa ngayon. Sa control room, pinapunta nila sa bubong ang isang tauhan upang bantayan ang mga alon para maalerto niya ang mga kasamahan kung may darating na tsunami. Ang dalawang iba pang manggagawa ay pumunta sa Housing Unit 1 at 2 upang imbestigahan ito, naglakad sa kadiliman gamit ang kanilang maliliit na flashlight hanggang sa makarating sila sa pinto ng nuclear reactor. Biglang tila nabaliw ang GM meter na nagpapahiwatig ng radioactive contamination sa silid kaya agad na umalis ang mga manggagawa. Bumalik sila sa control room upang ihatid sa kanila ang masamang balita, at habang sila ay nag-iisip kung paano sila makakagawa ng water injection line, biglang dumating si Furu, na inihayag na kumuha siya ng full face mask at meter mula sa nakahiwalay na gusali. Bumalik ang eksena kay Yoshida, nakatanggap siya ng isang tawag na nagpapaalam sa kanya na ang Defense Department ay magpapadala ng 2 truck ng bumbero, kaya tinawagan niya ang control room at hiniling sa kanila na maghanda ng water injection line. Pagkatapos, sa pangunguna ni Furu, ipinadala niya ang ilang lalaki upang buksan ang 5 valve na nakalagay sa Housing Unit 1 at 2. Ang koponan ay maingat na pumasok sa loob, nakita nila ang mga putik sa paligid pati na rin ang mga patay na isda. Nang sa wakas ay nakarating na sila sa pinto na nagpoprotekta sa unit ng isang turbine, binuksan nila ito at natakot sila nang biglang nagsimulang yumanig ang buong istruktura. Buti na lang at agad itong huminto at walang nasaktan. Ang koponan ay nagpatuloy sa loob, nakita ang mga tubig na tumutulo mula sa bawat lugar. Ang pagpunta sa unang valve ay mas madali kaysa sa inaasahan, binuksan nila ito habang sa control room, sinimulan ng iba nilang kasamahan na ikabit ang mga baterya ng sasakyan. Pagkatapos, hinanap ng koponan ang susunod na valve, napahinto sila pagkatapos yanigin ang gusali ng aftershock. Hindi nagtagal, nahanap nila ang 3 at 4 na valve at matagumpay na nabuksan ang mga ito, ngayon ay ang pang-5 na lang ang natitira. Ang huling valve ay medyo na-stuck, kaya kinailangan nilang magtulungan sa kabila ng tumataas na panganib ng radiation, ayon sa GM meter. Pagkatapos ng maraming pagsisikap, nabuksan din ang huling valve, ngunit sa control room, napansin nilang hindi tumataas ang level ng tubig. Makalipas ang ilang sandali, nalaman ni Azuma na sa loob ng wala pang 1 oras ay magsisimulang tumulo ang nuclear fuel. Nagsimulang magpanik ang lahat dahil sinabihan nila ang mga sibilyan na huwag lumikas, kaya inutusan ni Azuma ang kanyang mga tauhan na paalisan ang mga sibilyan sa masikip na kalsada gamit ang mga patrol car para makapaghatid sila ng power source sa planta. Sa wakas ay naglabas din siya ng evacuation order, ngunit ang problema ay hindi nila alam kung gaano kalawak ang lugar na dapat ilikas dahil kulang sila sa mga detalye. Sa huli, pinili nila ang standard na 3 kilometro. Nag-anunsyo ng paglikas sa isa pang press conference, ngunit sinabi nila na ito ay isang pag-iingat lamang. Ang mga empleyado sa control room ay tumawag kay Yoshida upang sabihin sa kanila na ang mga valve ay nabuksan na, ngunit ang level ng tubig ay hindi pa rin tumataas at hindi na sila pwedeng bumalik upang magbukas ng mas maraming valve dahil sa radiation level, kaya kailangan nilang maghintay para sa mga truck ng bumbero upang direktang ikabit ang tubig. Ipinaliwanag ni Yoshida na hindi sila sigurado na darating ang mga truck dahil sa mga nakaharang sa kalsada, ngunit sa sandaling iyon, dumating ang balita na nagpadala ang electric company mula sa Hilagang Japan ng isang high voltage generator na nakamount sa sasakyan, kaya may pag-asa pa rin sila. Pagkatapos nilang ipaalam kay Azuma ang balita, nagsimulang magtrabaho ang control room team sa paghahanap ng paraan para ikonekta ang generator, na napatunayang mahirap dahil nasira ng tubig alat mula sa tsunami ang karamihan sa mga switchboard. Habang papalapit na ang meltdown time, sa wakas ay natagpuan ng mga manggagawa ang gumaganang switchboard ng Unit 2 turbine. Sinimulan nilang ilipat ang bungkos ng mga cable upang kumonekta, ngunit sa kasamaang palad,
Ang mobile generator ay hindi makakarating sa Unit 2 dahil sa mga kalsada na nahaharangan ng mga kakilakilabot na mga debris, kabilang ang mga sasakyan ng mga taong nabigong makatakas at isang tangke sa tabing dagat. Kakailanganin nilang ikonekta ang 200 na metro ng cable para magawa ang koneksyon, na karaniwang ginagamitan ng makina dahil sa bigat, ngunit ngayon ay kailangan nilang gawin ito ng mano-mano habang nasa dilim. Ang mga empleyado ay nagsimulang magtrabaho ng husto sa paglipat ng mga cable gamit ang mga ilaw ng helmet upang makita ang daan, na paminsan-minsan ay nakararanas ng pagyanig ng lupa. Maya-maya, napansin nila na nawawala ang isa nilang kasamahan at nakita nila itong nahulog sa tubig, kaya nagmadali silang tulungan siya, ngunit napagtanto nilang nahulog siya sa isang manhole dahil itinulak ng tsunami ang takip. Sa sandaling iyon, muling nagsimulang yumanig ang lupa at sa pagkakataong ito, ang mga aftershock ay mas matindi kaya't walang ibang pagpipilian si Yoshida kundi ihinto ang misyon sa ngayon. Pagkatapos, nakatanggap sila ng tawag mula sa control room na nagsasabing ang pressure ng reactor sa Unit 1 ay tumataas, na nangangahulugang hindi ito lumalamig. Ito ay dahil pagkatapos ng lindol, isinara nila ang IC upang maiwasan ang labis na paglamig, at hindi na nila ito muling nabuksan dahil nawalan ng kuryente. Makalipas ang ilang sandali, natuklasan nila na lumampas sa limitasyon ang pressure ng containment vessel, ibig sabihin, sasabog ito anumang oras. Nagpasya si Yoshida na dapat nilang ilipat ang mga motor-operated valve para sa venting, na maaaring maglabas ng gas sa atmosfera. Nabalitaan ni Azuma ang planong ito at itinanong kung ito ay safe, ipinaliwanag ng isang opisyal na mawawala ang gas pagkatapos dumaan sa tubig, kaya ang volume ng radioactivity nito ay siguradong mababa. Ang venting ay hindi pa kailanman nasubukan kahit saan sa mundo, kaya nag-aalala ang gobyerno sa magiging reaksyon ng ibang mga bansa. May isa pa silang problema kung paano nila bubuksan ang mga valve nang walang kuryente. Sa planta, pumasok ang ilang manggagawa sa administrative building, na ganap na magulo. Naghanap sila ng impormasyon tungkol sa mga valve upang maiwasan na magkamali sa kanilang trabaho, nang biglang tumama ang isa pang aftershock sa gusali. Sa kabutihang palad, walang nasaktan at nagpatuloy sila sa kanilang ginagawa. Samantala, patuloy na tinatalakay ni Azuma at ng kanyang mga opisyal ang panganib ng pagre-release ng gas at kung gaano kalawak ang lugar na dapat ilikas. Gayunpaman, dahil kulang pa rin sila sa impormasyon, tila nag-uusap lang sila ng paikot-ikot na walang nabubuong konklusyon. Hindi na sila maaaring pumunta sa Unit 2 dahil sa radioactive, kaya nag-aalala sila na baka hindi magtagal ay mawalan din sila ng access sa Unit 2 hanggang 6, na magiging dahilan upang sumabog ang mga ito. Nang walang ibang pagpipilian, pinahintulutan sila ni Azuma na gawin ang venting. Sa administrative building, nakita nila ang piping schematics at nalaman nila na para makagawa ng vent, kailangan may pumasok sa gusali at buksan ang mga valve sa pamamagitan ng kamay. Tumawag si Yoshida sa control room upang sabihin ang impormasyon, at ngayon ang pinuno ay nahaharap sa isang mahirap na desisyon kung sino ang pipiliin niyang manggagawa na pupunta sa mapanganib na misyon. Sa Tokyo, isa pang press conference ang nag-anunsyo na magpapatuloy sila sa pag-vent, ngunit binago ng isa sa mga opisyal ang impormasyon sa huling segundo at sinabing mabuti ang lagay ng Unit 2, at ang Unit 1 lang ang mangangailangan ng venting. Pagod na si Azuma sa pagiging inutil ng lahat ng kanyang impormante, kaya nagpasya siyang maglakbay patungo sa Fukushima, sakay ng helicopter. Sa control room, walang nagbo-volunteer na gawin ang venting, at nang sabihin ng pinuno na siya mismo ang gagawa nito, sinabi ni Furu na siya na lang ang pupunta at dapat na manatili ang pinuno doon. Ito ay nagbigay inspirasyon sa iba na magboluntaryo din. Sa huli, hinati nila ang grupo sa tatlong, at inutusan ni Yoshida ang kanyang mga tauhan na kunin ang lahat ng protective gear na mahahanap nila at dalhin ito sa control room. Nang sa wakas ay dumating si Azuma, sinundan siya ng cameraman kahit saan. Bago sila payagan na makapasok sa planta, siniyasat muna ang lahat kung sakaling mayroong anumang kontaminasyon, at dahil sa pagkainip, sinigawan ni Azuma ang mga manggagawa. Nang marinig niyang magsisimula ang venting sa loob ng 3 oras dahil kailangang maghanda, nagsimula siyang sumigaw muli, kaya nagdala ng ilang mapa si Yoshida upang ipaliwanag kung gaano katagal at kapanganib ang proseso ng pagbubukas ng mga valve gamit ang kamay sa madilim na lugar. Sa sitwasyong ito, hindi na makakabalik ang mga tauhan na gagawa ng misyon. Sa wakas ay naunawaan na ni Azuma ang isyu at nagbigay ng pahintulot bago umalis na masama ang mood, kaya hiniling niya na patayin ang camera. Tumawag si Yoshida sa control room para ipaalam sa kanila na tapos na ang paglikas ng mga sibilyan,
kaya sa wakas ay pwede nang simulan ang venting mission. Suot ang mga suit at espesyal na mask, ang koponan ay pumasok sa gusali, kung saan natuklasan nila na ang radiation level ay mas mataas kaysa sa inaasahan, kaya sinubukan nilang magmadali. Ang mataas na bilang na ito ay nalaman din ng gobyerno, na labis na nabigla ng matuklasan na kung hindi gagana ang venting, ang buong lupain ay aabot sa antas na iyon at may expose sa mataas na radiation. Nagpasya ang mga opisyal na suriin ang isang ulat tungkol sa isang empleyado noong 1999 na na-expose sa antas ng radiation at nalaman nila kung gaano kalala ang pagkasunog nito. Sa pamamagitan ng pagbabalik tanaw, ipinakita nito ang kakilakilabot na kalagayan ng empleyado, at namatay ang kawawang tao sa ika-80 araw. Kung hindi nila makukumpleto ang venting, ganun ang mangyayari sa kanilang lahat. Isinaalang-alang nilang ipaalam ang impormasyong ito kay Azuma, ngunit masyadong hindi maganda ang timpla niya ngayon kaya't nagpasya silang huwag na lang. Sa Unit 1 Reactor Building, nakita ng dalawang manggagawa ang unang valve, na medyo na-stuck. Gamit ang lahat ng lakas na mayroon sila, unti-unti nilang nagawang iikot ito at buksan ito sa tamang porsyento na kailangan para sa misyon. Pagkatapos, nagmamadali silang bumalik sa control room at tinawagan si Yoshida upang sabihin sa kanya ang tungkol sa valve pati na rin ang mataas na antas ng radiation sa unit. Hiniling ni Yoshida sa kanila na ipadala agad ang pangalawang koponan. Sa control room, ang pangalawang koponan ay agad na umalis. Ang kanilang valve ay nasa isang lugar na walang konkretong pumoprotekta sa kanila mula sa radiation, ngunit inipon nila ang kanilang lakas ng loob at binuksan ang pinto upang tumawid sa isang napakahabang tulay. Sa kalaunan, napagtanto nila na ang antas ng radiation ay napakataas, lumampas na ito sa metro, at sinabi ng isa sa mga manggagawa na dapat silang bumalik. Ang isa ay tumanggi, na nagsasabing ang pagliligtas sa lahat ay mas mahalaga, ngunit iginiit ng isa na hindi nila kakayanin na makarating sa valve kahit nasubukan nila. Saglit na nagtalo ang dalawa at sa huli, bumalik ang Team 2 sa control room. Tiningnan ng pinuno ang antas ng radiation sa kanilang mga damit at kinumpirma na walang kabuluhan kung mananatili sila doon. Ang antas ng radiation ay dahan-dahan na ring umaakyat sa silid, at nang tawagan nila si Yoshida, sumang-ayon din siya na ito ay masyadong mahirap upang harapin at sinabihan silang dalhin ang Team 2 sa doktor. Habang sinisimulan ni Yoshida at ng kanyang team na gumawa ng mga bagong ideya, ang mga junior staff ng control room ay humingi ng pahintulot sa pinuno na umalis dahil gusto nilang makita ang kanilang mga pamilya at wala silang magagawa sa sitwasyon ngayon. Gayunpaman, ang pinuno ay nagbigay ng isang talumpati na nagsasabing sila ang huling pag-asa at sinabi na kapag umabot sila sa punto na hindi na sila makakabalik, papayagan niya ang lahat ng gustong umalis, ngunit sa ngayon, nakiusap siya sa lahat na manatili, at ang ibang mga senior ay nakiusap din sa mga junior staff. Sa kalaunan, nakarating ang Team 2 sa opisina at ipinadala sila sa doktor habang inanunsyo ni Yoshida na magpadala sila ng 2 empleyado sa control room upang palitan sila. Agad na nagsimulang maghanda ang 2 voluntaryo, at bago sila umalis, inanunsyo ni Yoshida na may ideya ang recovery team. Kung ikokonekta nila ang isang compressor sa mga tubo, may chance na makagawa ito ng pressure mula sa labas upang buksan ang valve ng malayuan. Mababa ang mga tsansa, ngunit nagkasundo sila na subukan ito kasabay ng pagpasok ng Team 3. Samantala, ang Team 2 ay inilagay sa espesyal na nagyayelong shower. Pagkatapos, tiningnan ng manggagawa ang antas ng kanilang radiation, ngunit napakataas pa rin ito kaya kailangan nilang maligo ulit. Ang mga kapalit na manggagawa ay pumunta sa control room at humiling na maging Team 3 dahil mas alam nila ang ruta kaysa sinuman, dahil sa tagal ng panahon na ginugol sa planta. Pagkatapos ng ilang pag-aatubili, ang pinuno ay sumang-ayon sa pagpapalitan. Sa sandaling iyon, nalaman ni Yoshida na mayroong puting usok na nakikita mula sa mga tubo ng Unit 1 at tinawagan niya ang control room para balaan sila. Nakaalis na ang bagong Team 3, kaya sumugod ang pinuno para pigilan sila. Pagkatapos ng mahabang pagtakbo, naabutan niya ang 2 sa tamang oras at isinama sila pabalik sa control room. Habang pinag-uusapan nila kung paano magpapatuloy, nakatanggap sila ng balita na ang pressure sa primary containment vessel sa wakas ay bumababa na at ang puting usok ay singaw ng tubig na tumataas mula sa reactor. Ibig sabihin, gumana ang compressor na ipinadala ni Yoshida at matagumpay ang unang vent valve. Sa labas ng gusali ng Unit 1, inilipat ng mga manggagawa ang mga debris sa tulong ng mga truck. Nagbigay daan ito upang sa wakas ay makapasok ang truck ng bumbero,
kaya ngayon ay maaari na silang magsimulang magtrabaho sa paghahanda ng pagbomba ng tubig. Habang ikinokonekta nila ang lahat ng tubo, inilipat nila ang mas maraming debris mula sa daan at nagawa nilang mahanap ang pasukan ng tubig. Kaya sa tulong ng truck ng bumbero, mabilis nilang sinimulan ang pagbomba ng tubig sa gusali upang palamigin ang nuclear reactor. Makalipas ang ilang sandali, nagsimulang talakayin ni Yoshida at ng driver ng truck ng bumbero ang posibilidad na kailangang gumamit ng tubig sa dagat upang ipagpatuloy ang pag-injection kapag naubusan sila ng fresh water. Kailangan nilang maghanda ng isa pang linya, kaya kailangan nilang pumunta hanggang sa daungan para dito. Kailangan humingi ng autorisasyon si Yoshida bago ipadala ang order, ngunit sa tingin niya ay walang saysay kung mag-aaksaya sila ng oras na magtanong muna dahil ito ay isang emergency. Biglang tumama ang isa pang aftershock sa mga gusali at sa pagkakataong ito, napakalakas nito at nagdulot ng malubhang pinsala sa mga kisame. Lahat ng nasa control room ay agad na nagsuot ng mask, nagtataka kung ano ang malakas na tunog na narinig nila. Sa sandaling iyon, isang manggagawa sa opisina ang nag-anunsyo na ang ikalimang palapag ng gusali ng reactor ay ganap na nasira. Tumakbo palabas si Yoshida at nadiskubring maraming tao ang nasaktan at bumaluktot ang selyadong pinto, kaya pumapasok na rin ang kontaminasyon sa gusaling ito. Kinumpirma ng GM meter na walang pagkakaiba sa pagitan ng loob at labas. Pagkatapos ay hiniling ni Yoshida sa kanyang mga tauhan na isil ang pinakamaraming pinto hanggat maaari at magsuot ng suit bago lumabas, kung saan nakita nila ang mas maraming tao na nasaktan. Sa sandaling lumiko siya sa kanto, nakita ni Yoshida ang kakilakilabot na dami ng usok na iniwan ng pagsabog sa gusali ng reactor. Sa Tokyo, isang opisyal ang nagmamadaling pumunta sa opisina ni Azuma para iyon ang balita, at ngayon ay nasaksihan na rin nila ang pagsabog. Si Azuma ay humingi ng impormasyon, ngunit walang sinuman ang makapagbahagi ng mga detalye. Sa labas ng planta, nagsisikap ang mga empleyado na iligtas ang lahat ng mga nasugatan, ginagamot ang kanilang mga sugat, at binabantayan ang kanilang contamination levels. Ang ilang mga manggagawa ay nagtulungan upang muling isil ang mga pinto habang ang host na kanilang ikinonekta sa daungan ay nagpapakita ng mga palatandaan ng pagkasira. Walang namatay dahil sa pagsabog, ngunit nabuksan ang containment vessel. Kung wala ang hose, hindi nila alam kung paano magpapatuloy, ngunit ang isang manggagawa ay dumating upang sabihin na ang mga fire hydrant na nasa labas ay may mga hose, kaya sinimulan nila ang pagkokonekta mula sa umpisa. Sa Tokyo, tinalakay ng mga reporter sa TV ang mga posibilidad na panganib mula sa radiation, ngunit ang TOPCO ay nagpadala ng impormasyon na okay pa naman sila. Ipinaliwanag ng isang empleyado kay Azuma na ang gusali ay sumabog dahil sa hydrogen, hindi dahil sa reactor mismo, kaya ang unang mataas na antas ng radiation na dulot ng pagsabog ay bumalik sa normal. Sa sandaling iyon, tumawag ang TOPCO sa koponan ni Azuma at ipinaalam na magkakaroon ng power shortage sa lugar ng Tokyo, kaya gusto nilang ipatupad ang rolling blackout. Sa labas ng gusali, ang mga manggagawa ay gumamit ng GM meter upang makita kung anong mga debris ang maaari nilang hawakan, na labis na nagpapatagal sa pagkonekta ng hose. Tinawagan sila ni Yoshida at sinabi sa kanila ang tungkol sa backwash valve pit, na sa ngayon ay siguradong baha pa rin dahil sa tsunami. Mas malapit ito kaysa sa pantalan, kaya doon na lang nila ikokonekta ang hose. Makalipas ang ilang sandali, nakatanggap si Azuma ng balita na tumataas muli ang pressure sa containment vessel at iyon ang dahilan kung bakit nagpaplano ang planta na gumamit ng tubig alat. Nag-aalala si Azuma na ang tubig alat ay maaaring may impurities na may kakayahang mag-trigger ng pagsabog, ngunit ang talakayan tungkol sa mga panganib ay naantala ng pagdating ni Murakami, na gustong pag-usapan ang rolling blackout. Ipinaliwanag niya na dapat nilang iwasan ang power peak o hindi sila magkakaroon ng power upang i-restart ang bawat istasyon, at ang tanging paraan upang maiwasan iyon ay hatiin ang lugar ng kanto sa 5 grupo, isa-isang magpapatupad ng blackout. Habang nagtatalo sila tungkol sa panganib na maaring mangyayari sa mga ospital at mga taong may life support kung walang kuryente, isang opisyal ang tumawag kay Yoshida upang sabihin sa kanya na itigil ang plano ng tubig alat, ngunit tumanggi si Yoshida. Ang ibang mga opisyal ay nagsabi sa TOPCO na ituloy ang rolling blackout ngunit kapag may namatay, ito ay kanilang responsibilidad. Ang balita ay umabot sa punong tanggapan ng TOPCO at dahil ayaw nilang makasuhan ng murder, puputulan nila ang kuryente ng kanilang mga kliyente na may matataas na pagkonsumo para mag-adjust. Pagkatapos, tinawagan ng TOPCO ang planta upang itigil ang plano at pagkatapos ng mahabang pagtatalo,
walang nagawa si Yoshida kundi suspindihin ang lahat ng injection ng tubig alat at ilipat ang hose sa natitirang kaunting fresh water. Gayunpaman, ang mga manggagawa ay nagbobomba pa rin ng tubig alat dahil ito ay bahagi ng plano. Si Yoshida ay kumikilos lamang para sa Topco. Pagkatapos ng ilang segundo ng pagbomba, tumaas ang level ng tubig at gumana ang misyon. Pagkalipas ng ilang oras, inaprubahan ni Azuma ang paggamit ng tubig alat. Gayunpaman, kahit ilang beses nilang suriin ang hose at ang koneksyon, tila hindi na tumataas ang level ng tubig, na nangangahulugan na ang tubig ay hindi nakakapasok. Dalawang manggagawa ang ipinadala upang hanapin ang problema, at pagbalik nila, iniulat nila na maaring may tumatagas dahil tumataas ang pressure sa loob ng reactor. Pagkatapos, napagpasyahan na magpadala ng mga tao upang subukan muli ang mga valve. Isang team ang pumunta sa Unit 2 suppression chamber at isa pang aftershock ang yumanig sa tulay, ngunit sa kabutihang palad ay mahina lang ito at nagawa nilang magpatuloy sa paglalakad. Pumasok sila sa loob at laking gulat nila nang mapansin na natutunaw ang sapatos nila at biglang tumaas ang GM meter, kaya wala silang ibang pagpipilian kundi bumalik. Tinawagan ni Yoshida ang Topco upang bigyan sila ng babala tungkol sa posibilidad na pagkatunaw, at binigyan siya ng utos na gawin ang anumang kinakailangan upang makarating sa valve ng Unit 2. Tiningnan ni Yoshida ang manual at nagpasyang subukan na gumamit ng mga baterya ng sasakyan upang i-activate ang valve. Ang mga baterya ay ipinadala sa control room, kung saan ito ay konektado sa isang malaking circuit. Pagkatapos ay ikinonekta nila ang mga ito sa main computer, ngunit sa kasamaang palad, ang pag-activate ay hindi gumana. Kailangan nilang maghanap ng mas maraming baterya upang madagdagan ang power nito. Samantala, may dumating na mga karagdagang truck ng bumbero, ngunit kakailanganin nilang maglinis ng maraming mga debris bago sila makapagpatakbo ng hose. Napansin ni Yoshida na ang pressure sa container ay lumalampas sa limitasyon, kaya kailangan nilang magmadali. Makalipas ang isang oras, iniulat ni Yoshida sa Topco na gumana ang mga baterya at nabuksan ang valve sa Unit 2, kaya nagsimulang bumaba ang pressure ng nuclear reactor. Inutusan ni Murakami si Yoshida na ipagpatuloy ang operasyon, kaya walang pagpipilian si Yoshida kundi utusan ang mga manggagawa na ipagpatuloy ang pag-inject ng tubig sa halip na lumikas. Sa pagkakataong ito, mas maayos ang daloy ng tubig, na nagpapatunay na maayos itong pumapasok sa vessel. Sa lugar na malapit sa Unit 3, nagmadali ang mga manggagawa na alisin ang mga debris sa lalong madaling panahon at tuluyang nakapasok ang mga bagong fire truck. Biglang nagsimulang yumanig ang gusali at tumakbo si Yoshida sa bintana upang kumpirmahin ang kanyang masamang kutob, isa pang pagsabog ang sumira sa Unit 3. Nakaligtas ang mga manggagawa sa fire truck at napansin nilang tumataas ng napakabilis ang radiation level kaya kinailangan nilang sipain ang pinto upang buksan ito para makaalis sa sasakyan. Hinanap nila ang isa pang truck at iniligtas ang iba pang mga manggagawa na nagtago sa ilalim nito. Marami sa kanila ang nasugatan ngunit sa kabutihang palad ay walang namatay. Hindi umaandar ang truck, kaya iniwan nila ito at tumakbo pabalik sa opisina. Sa kanilang pagbalik, nakita nila ang iba pang mga manggagawa na nagkaroon ng nakamamatay na pinsala na nagsasabing huwag silang alalahanin, ngunit hindi pinansin ng grupo ang kanilang mga babala at tinulungan pa rin silang isama. Ang pangalawang pagsabog ay nakita sa balita at nagsimulang mag-alala ng husto ang mga mamamayan. Sa opisina, nakatanggap si Yoshida ng update na nagsasabing tumataas ang temperatura ng Unit 4, kaya malamang na nagdulot ng pagtagas ang pagsabog. Nagsimula na ring bumaba ang level ng tubig sa Unit 2 kaya mayroon na lamang silang 5 oras bago muling ma-expose ang nuclear fuel. Sa Tokyo, napagtanto ni Azuma na kailangan nilang itaas ang disaster level sa 7, na ngayon lang ulit nangyari pagkatapos ng Chernobyl accident noong 1986. Sa sandaling iyon, ang lahat ng mga nasugatan na manggagawa ay dumating sa opisina gamit ang sasakyan na nakita nila sa paligid. Sinuri sila ng mga empleyado sa entrance at natuklasan na ang kontaminasyon ay masyadong mataas upang masuri ang mga ito. Nalaman ni Yoshida na hindi na gumagana ang truck ng bumbero, ngunit maari pa rin gumana ang pagbomba, kaya sinubukan ng ilang manggagawa na mapanatili ang injection sa Unit 2. Sa kasamaang palad, isinara ng pagsabog ang valve at hindi na gumagana ang mga baterya ng kotse. Mabilis na tumataas ang bilang ng mga naka-expose na fuel rod, ngunit ang mga ito ay nakalagay sa ikalimang palapag ng bawat gusali ng reactor. Ibig sabihin, para maabot ang mga ito,
kailangan nilang dumaan sa mga debris na na-expose sa radiation at maaaring sumabog ang containment vessel anumang oras. Dahil sa sobrang stress, nagpa siya si Yoshida na mag-concentrate sa pagbukas sa valve ng Unit 2 at ipagpatuloy ang trabaho sa Unit 3 at 4 dahil kapos sila sa oras. Sa Tokyo, isa pang press conference ang ginanap upang talakayin ang ikalawang pagsabog, ngunit sinabi nila na mababa ang dami ng radioactive material na kumalat. Sa internet, kumalat ang mga chismis at takot, inaakala ng lahat ng tao na ang bansa ay mawawasak na. Ang problema ay isinisi ng mga tao sa mga empleyado at ang kanilang saloobin ay naghihimagsik. Ang mga host sa TV ay nagpakalat ng parehong mensahe na nakakasakit sa mga kamag-anak ng mga empleyado. Makalipas ang ilang sandali, hindi pa rin nabuksan ang valve ng Unit 2. Nagsimula ang isang pagtatalo sa pagitan ni Murakami at Yoshida kung paano magpapatuloy, na naging dahilan upang tuluyang mainis si Yoshida at sumigaw sa koponan ng Topco, na nagsasabing pipiliin niya kung ano ang pinakamainam para sa kanyang koponan bago ibinaba ang tawag. Dumating ang bus upang sunduin ang mga nasugatan ngunit hindi nito kayang dalhin silang lahat. Biglang inanunsyo ng isang manggagawa na nakakita sila ng tubig alat na naipon sa basement ng Unit 4, kaya't susubukan nilang ilipat ito sa hukay upang palamigin ang mga reactor. Ngayon ay oras na upang ilipat ang mas maraming mga debris at ilipat ang mga truck ng bumbero sa Unit 5 at 6, kakailanganin din nilang mangalap ng sapat na lakas upang sirain ang pinto sa Unit 4. Ang mga manggagawa ay nagsimulang magtrabaho ng mabilis hanggat maaari ngunit hindi sapat ang kanilang hose upang maabot ang basement. Sa sandaling iyon, ang control room ay tumawag upang ipaalam na ang lahat ng fuel rod sa Unit 2 ay na-expose, kaya sinabi ni Yoshida sa kanyang mga tauhan na simulan ang paghahanda ng paglikas. Pagkatapos, tinawagan ni Yoshida ang Topco upang ipaalam sa kanila na siya at ang ilang mga operator ay mananatili upang patuloy na mag-inject ng tubig, at gusto niyang lumikas ang karamihan. Ngayon, si Yoshida ay muling nahaharap sa mahirap na desisyon sa pagpili kung sino ang mananatili kasama niya hanggang sa huli. Nang marinig ni Azuma ang tungkol sa planong ito, nagpanik siya at sinigawan ang lahat. Huminahon lamang siya nang maintindihan niya na ang planta ay hindi tuluyang aabandonahin at may ilang manggagawa pa rin na mananatili. Makalipas ang ilang sandali, dumating si Azuma sa Topco at nagreklamo tungkol sa lahat ng miscommunication, kaya inanunsyo niyang magtatrabaho siya doon bilang Chief of Operations mula ngayon. Gusto niyang maging handa ang lahat na mamatay sa site, kasama ang kanyang sarili. Bilang tugon, ibinaba ni Yoshida ang kanyang pantalon at kinamot ang kanyang likuran para sa kamera bago sabihin sa lahat na ipagpatuloy ang trabaho. Maya-maya, habang sinusubukan ng mga manggagawa sa control room na palitan ang gauge battery, biglang yumanig ang gusali at narinig nila ang tunog ng pagsabog. Ibinalita nila kay Yoshida na ang pressure ng suppression chamber ay bumaba sa 0, na maaaring mga hulugan na may butas ito. Ang antas ng radiation ay tumataas, kaya ipinadala ni Yoshida ang mga tauhan upang suriin ang parameter. Pagkatapos, ang Unit 3 at 4 ay nagulat din ng concussive sound, ibig sabihin, ang radiation ay biglang tataas. Nawalan na ng pag-asa, tinawagan ni Yoshida ang Topco, at inaprubahan ni Murakami ang paglikas ng karamihan sa mga manggagawa, na nagdala ng takot kay Azuma. Opisyal na inanunsyo ni Yoshida ang paglikas at sinabihan ang mga pinuno ng bawat koponan na pumili ng manggagawa na mananatili. Hindi nagtagal, dumating ang mga bus sa planta at ang mga empleyado ay nagpaalam sa mga kasamahan na naiwan. Pagkatapos, pinayagan ni Yoshida ang natitirang grupo na tawagan ang kanilang mga pamilya bago bumalik sa trabaho. Ang isang helicopter na ipinadala ng isang newscast ay nagsimulang lumipad sa itaas ng planta, at binanggit ng mga reporter ang tungkol sa lahat ng mga dayuhan sa bansa na umuuwi kaya ang airport ay siksikan sa tao. Sa labas, natapos ng mga manggagawa ang paglilinis ng mga debris upang magsimula ng bagong koneksyon sa hose, ngunit sa kung anong kadahilanan, ang tubig ay hindi lumalabas. Habang sinasabi sa kanila ni Yoshida na patuloy na subukan, si Azuma ay nakipag-usap sa isang espesyal na tagapayo para sa kanyang opinyon dahil pinag-iisipan niya na i-cold shutdown ang planta, ngunit hindi siya sigurado kung makokontrol nila ang mga reactor. Ipinakita sa kanila ng tagapayo kung ano ang mangyayari kapag sumabog ang mga reactor, na sumasaklaw sa lugar na 170 kilometro. Nangangahulugan ito na ang sapilitang relokasyon ay kinakailangan para sa bilog na iyon, at ang bilog sa labas na umabot sa 250 kilometro ay dapat ilikas at panatilihing off-limits.
Ang lugar ay hindi na maaaring tirahan sa mga susunod na dekada at ang ekonomiya ng Japan ay titigil sa paggana. Tanging ang timog at hilaga ng bansa ang mananatili. Makalipas ang ilang sandali, nakipagpulong si Azuma sa Minister of Defense na nagpadala ng sasakyang panghimpapawid para obserbahan ang lugar. Nagpasya siya na imposibleng makapagtrabaho pa dahil sa antas ng radiation. Iginiit ni Azuma na ang pagbomba ng tubig mula sa himpapawid ang tanging solusyon, ngunit ang ministro ay nag-aalala tungkol sa isa pang pagsabog ng hydrogen. Pagkatapos, iginiit ni Azuma na ang bansa ay malalagay sa panganib at sila ay magiging walang kalaban-laban sa pag-atake ng mga dayuhan kung hindi nila ito malulutas, kaya ang ministro ay sumang-ayon na magpadala ng sasakyang panghimpapawid upang makahanap ng alternatibo. Sa planta, ang mga manggagawa ay patuloy na nagsisikap na ayusin ang truck ngunit hindi nagtagumpay. Tumawag si Yoshida sa isang dalubhasa upang humingi ng mga tips, ngunit nalaman niya na ito ay isang komplikadong pamamaraan na hindi maaaring gawin ng 4 na tao lamang, sa dilim. Nag-alok ang eksperto na pumunta sa lugar upang siya mismo ang mag-ayos nito, ngunit ayaw ni Yoshida na magsakripisyo ng buhay ng tao at ibinaba ang tawag pagkatapos magpasalamat sa kanya. Ilang sandali pa, nakitang lumalabas ang puting usok mula sa Unit 4, nagsimula nang mag-evaporate ang tubig. Samantala, nakikipag-usap si Azuma sa Pangulo ng US, na nagpadala ng mensahe sa lahat ng mga Amerikano sa Japan, na humihiling sa kanila na bumalik sa Amerika. Nakiusap si Azuma sa Pangulo na itigil ang pagpapalaganap ng takot, ngunit bilang kapalit, hiniling ng Pangulo na malaman ang lahat ng impormasyon tungkol sa planta, at payagan ang mga American nuclear expert na sumama sa mga policy meeting ni Azuma. Hindi ito gusto ng lahat ng opisyal, ngunit iniisip ni Azuma na mas prioridad nila sa ngayon na pigilan ang mga Amerikano na umalis sa Japan. Makalipas ang ilang sandali, ang dami ng puting usok ay nagsimulang bumaba, na isang masamang senyales dahil ang ibig sabihin nito, ang tubig ay malapit ng maubos. Kinausap ni Yoshida ang mga manggagawa sa truck, ngunit hindi pa rin gumagana ang hose. Nang malapit na silang mawalan ng pag-asa, ang eksperto ay biglang dumating sa planta, na nagpapaliwanag na handa siyang makipagsapalaran kung mangangahulugan ito na maililigtas niya ang kanyang pamilya, na nakatira sa lugar. Pansamantala, naghanda ang mga sasakyang panghimpapawid ng militar gamit ang bagong uri ng material na magpapahintulot sa kanila na harangan ang radiation sa ilang mga distansya at kinumpirma ng Minister of Defense kay Azuma na siya ay tutulong. Sa planta, nais ni Yoshida na maghanap ng paraan upang makakuha ng tubig sa ikalimang palapag ng gusali ng reactor. Sa sandaling iyon, nakatanggap siya ng mensahe mula sa Topco, na nagpapaliwanag na ang mga construction companies ay nag-alok ng kanilang mga mobile pump upang tumulong, at agad nilang inayos ang paghahatid. Ang mga sundalo ng hukbo ay gumawa ng plano upang iwisik ang tubig at pinag-iingat sila tungkol sa hangin na umiihip mula sa kanluran patungong Hilaga. Nang sa wakas ay dumating ang sasakyang panghimpapawid, maingat silang lumipad sa pamamagitan ng pagsubaybay sa mga antas ng radiation, at ang unang pagtatapon ng tubig ay naging matagumpay. Ang pangalawang magtatapon ng tubig ay agad na sumunod, at ang hukbo ay agad na umalis nang sila ay tapos na. Sumunod, inayos ng eksperto ang truck ng bumbero at sinimula ng mga manggagawa na ilipat ang mga mobile pump, na nagpahintulot sa kanila na ikalat ang tubig sa buong mga unit. Makalipas ang isang oras, kinumpirma nila na nakapag-inject sila ng halos 100 toneladang tubig. Habang nagdiriwang ang koponan, isa pang aftershock ang tumama sa gusali, ngunit sa kabutihang palad ay maayos ang lahat. Tinawagan ni Azuma ang presidente ng Amerika na may magandang balita, ngunit tumanggi pa rin ang Pangulo na kanselahin ang panawagan para sa paglikas. Sa mga sumunod na araw, tiniis ng administrasyon ang pambabash ng media, inakusahan sila na itinatago ang katotohanan at nawala ang alyansa sa USA. Gayunpaman, ang pagtutulungan ng Amerikano at Hapon nagsimula mula sa araw na iyon, at ang USA ay nagpadala ng mga sasakyang pandagat upang magbigay ng suporta, kabilang ang mga nuclear experts at maraming kagamitan. Ang planta ay patuloy na nag-i-inject ng tubig nang walang tigil sa tulong ng maraming mahuhusay na tao. Sa lalong madaling panahon, ang isang pangkat na binubuo ng 200 na tao ay nagsama-sama sa punong tanggapan ng Topco at bumuo ng isang pamamaraan na may maayos na pagtugon. Pagkatapos ng maraming pagsusumikap, sa wakas ay bumalik ang kuryente sa control room at ang mga reactor ay naayos, na nagpapahintulot sa koponan na sa wakas ay makaalis sa gusali. Hanggang ngayon, hindi pa rin sila sigurado kung bakit napakadaling naayos ang mga reactor matapos mawalan ng kontrol.
Pagkalipas ng mga araw, nakumpirma na 2 tao lamang ang namatay sa insidente, at ang mga bangkay ay ipinadala sa mga pamilya para sa isang maayos na libing. Gayunpaman, hindi nakapunta ang kanilang mga katrabaho dahil patuloy pa rin silang nagtatrabaho ng walang tigil sa pagpapalamig ng mga unit. Nagsimula ang lahat noong 11 ng Marso, at pagsapit ng Abril ay naroon pa rin sila. Ang planta ng kuryente ay ganap na nasira, na nangailangan ng maraming taon o higit pa kaysa sa kinakailangan upang muli itong maitayo. Pagkalipas ng 6 na taon noong 2017, mayroon pa ring mataas na dami ng used nuclear fuel na natitira sa mga reactor, at walang tao ang makalapit dito. Ang mga numero ay nagpapahiwatig na ang mga antas ay mas mataas pa kaysa sa Hiroshima. Pagsapit ng 2019, nalaman nila sa wakas na maaari nilang ilipat ang pinakamapanganib na mga debris, ngunit hindi nila alam kung saan ito iimbakin. Hindi nila alam kung gaano katagal bago maalis ang kontaminasyon sa mga reactor, at ang mga residenteng dating nakatira sa lugar ay tuluyang iniwan ang kanilang mga tirahan. Libu-libong mga bahay ang naiwan na walang laman, ang mga alagang hayop ay napabayaan at lahat ay namatay, ngunit ang mga ligaw na hayop ay tila mas masigla kaysa dati dahil sila ay nakahanap ng bagong tirahan. Pagkatapos ng insidente, si Yoshida ay nagkaroon ng sakit na cancer, malamang dahil sa radiation poisoning, bagaman iniisip ni Yoshida na ito ay dahil sa kanyang paninigarilyo. Isinailalim din siya sa investigasyon ng committee, ngunit ang pinakamahalaga kay Yoshida ay maipasa ang kwentong ito sa mga susunod na henerasyon. Noong 2013, namatay si Yoshida sa edad na 58 at ang kanyang kwento ay naipublish sa ilalim ng pamagat na The Yoshida Testimony. Ngayong 2023, ang resulta ng insidente ay hindi pa rin nareresolba at ang pag-aalis ng kontaminasyon ay nagpapatuloy pa rin hanggang ngayon. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Sana ay nagustuhan nyo, mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel, and leave a comment down below, and as always, thank you for watching.